Magandang umaga mga ka-mercenary, ako'y lubos na nagagalak dahil hindi lamang napakainit ng suporta ninyo sakin sa pagtangkilik ng aking mga gawa, kundi may mga nagpapadala ring tulong mula sa inyo. Salamat po ng sobra-sobra, shout out nga pala sa iyo, Ascal9411, sobrang laking halaga po ito, shout out rin po sa iyo, Claire Q, salamat po ng sobra-sobra. Maraming salamat po sa inyong lahat mga solid na sumusuporta sa channel na ito. Ang nakaraan, sinimulan na ng ating bida ang paggagamot kay Rosalyn, hindi ito nakapalag iyon ay dahil hawak-hawak siya ni Belinda at ni Wendy. Kaya lang habang nagaganap ang gamutan kitang-kita nilang lahat, ganun rin ang ating bida na delikado ang lagay ni Rosalyn, na maaari itong mamatay. At isang tinig mula kay Belinda ang gumising sa ating bida, nang sabihin itong huminto na si Ghislaine sa kanyang ginagawa kay Rosalyn. Pagpapatuloy, ubu, ang nangyayari ngayon kay Rosalyn. Walang tuon ang mga mata ni Rosalyn habang walang tigil siyang umuubo ng dugo. Bumahid ang pula sa kanyang mga labi, at bawat pag-ubo ay tila kumikitil sa natitira niyang hininga. Kahit paniluwagan na nina Belinda at Wendy ang kanilang pagkakahawak, hindi na siya pumalag o sinubukang tumakas. Tila isa siyang manikang sira, na bumagsak na lamang, habang patuloy na umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tigilan mo na, baliw ka. Mahinang bulong niya, bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo at nawala ng ulirat. Muling sumigaw si Belinda, puno ng pag-aalala. Batang kamahalan. Alam ko, malapit nang matapos. Maingat na gumamit si Ghislaine ng kaunting mana upang balutin at protektahan ang mga punit-punit na daanan ng enerhiya sa loob ng dalaga. Mapanganib ang mag-iwan ng sariling mana sa katawan ng iba, maaaring magbanggaan ang mga ito at lalong magdulot ng pinsala. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang ibang paraan. Noong mga panahon niya bilang hari ng mga mersenaryo, ganito rin ang ginagawa niyang paggamot sa mga sitwasyong desperado. At wala nang mas lalala pa sa kalagayan ngayon. Binitawan ni Ghislaine ang kanyang pagkakahawak. Dito na muna magtatapos ang panggagamot. Kahit nais pa niyang ipagpatuloy, hindi na niya kaya. Binibini. Sa pag-atras ni Ghislaine, dali-daling lumapit ang mayordomo at ang mga katulong kay Rosalyn. Matapos panasan ang namumuong dugo sa bibig nito, sumigaw ang mayordomo sa tinig na nanginginig sa galit. Anong klaseng panggagamot ito? May balak ka bang patayin ang aming binibini? Ang pag-ubo ng dugo ay palatandaan ng pinsala sa loob ng katawan. Paanong may kinalaman ito sa pag-aayos ng kanyang mukha, gayong ginugulo nito ang kanyang kaloob-looban? Kailangan ko itong pigilan. Sa ginagawa niya, nanganganib ang buhay ng binibini. Sabi ng mayordomo, kakausapin ko ang Marquez. Itigil mo na ito ngayon din. Hindi maaari. Itigil mo na sabi. Hindi ako papayag na magpatuloy pa ito. Sa kabila ng pagwawala ng mayordomo, ni hindi kumurap si Ghislaine. Sa halip, malamig siyang tumugon. Mas mataas ka pa ba sa Marquez? Anong sabi mo? Nagbigay ng pahintulot ang Marquez. Sino ang maglalakas loob na pigilan ito? Hindi, pero kahit na. Hayaan mo man siya, hindi na rin siya magtatagal. Kung ayaw mong makita siyang mamatay ng maaga, huwag kang makialam. Anong kalokohan niyang pinagsasabi mo? At kahit pa totoo yan, anong pakialam mo? Isang mapang-asar ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Ghislaine habang siya'y sumasagot. Bakit hindi magiging pakialam ko? Malaki ang nakataya rito para sa akin. Walang awtoridad ang mayordomo para pigilan ang nangyayari. Ang tanging nagawa niya ay magmaktol sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Hindi pinansin ni Ghislaine ang galit ng matanda. Sa halip, nagsimula siyang maglagay ng pampaganda sa mukha ni Rosalyn. Kahit nang isuot niyang muli ang maskara, wala pa ring reaksyon ang dalaga. Nananatili siyang nakahiga, mababaw ang paghinga, at blanko ang mga mata. Habang nakatitig sa kanya, nagsalita si Ghislaine sa tinig na may bahid ng pagkabahala. Hindi na maaaring itigil ang panggagamot ngayon. Nagalugad na niya ng husto ang kanyang kaloob-looban. Kung titigil siya ngayon, mas malala pa ang kahahantungan ng dalaga kaysa bago pa man simulan ang lahat. Tagumpay man o kabiguan ang dulo nito, wala siyang pagpipilian kundi ang tapusin ang nasimulan. Bago pa man dumating ang susunod na sesyon ng panggagamot, ang mayordomo, na nag-aalab pa rin sa galit, ay hinanap ang commander ng mga kabalyero. Mapanganib ang lalaking iyon.
Hindi siya mukhang madaling motherkeep kung sakaling magkagulo. Hindi pala biro ang mga chismis tungkol sa pagiging basagulero niya. Kailangan kong maging handa bago pa siya makagawa ng isang insidente. Nagpa siya ang mayordomo na gumawa ng plano upang kung sakaling sumiklab ang gulo, handa silang supalan agad si Ghislaine at ang kanyang grupo. Ginoong Tolyo, may sandali po ba kayo? Oh, naparito po kayo. Magalang na bumati si Tolyo, ang commander ng mga kabalyero ng pamilya ng Marquez. Kahit mas mataas ang kanyang rango, hindi niya maaaring basta-bastahin ang kanang kamay at pinagkakatiwalaang tauhan ng Marquez ng Branford. Gaya ng dati, nagsalita ang mayordomo na may seryosong ekspresyon sa mukha. Mayroon po akong nais talakayin tungkol sa taong kasalukuyang gumagamot sa binibini. Ano ang nais mong sabihin? Tanong ni Tolyo. Sa tingin ko po ay kailangan nating mas paigtingin ang ating paghahanda. Isang tingin na tila nagtatanong kung ano ang problema ang isinukli ni Tolyo. Hindi ba't naglagay na tayo ng mga sundalo bilang pag-iingat kung sakaling mabaigo ang panggagamot? Nangangamba akong hindi iyon sapat. Dapat nating palakasin ang seguridad ng buong kabahayan at humiram ng ilang piling kabalyero. Hindi ba't parang sobra naman yata yan? Umiling ang mayordomo at sinimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Nang marinig niyang umubo ng dugo ang binibini, agad na naging seryoso ang mukha ni Tolyo. Kahit pa isa siyang walang kwentang tao si Baron Fenris, ang mga tauhan niya ay mga sanay at galing sa digmaan. Isa lamang iyong maliit na labanan sa may hangganan, pagtatama ni Tolyo. Tawagin niyo na itong kutob ng isang matanda, same time na sabi ng mayordomo. Ang ilan sa kanila ay tila sobrang kampante, at hindi man lang natinag sa kapangyarihan ng Marquez. Baka naman mga taga-Hilaga lang sila na walang alam sa lugar na ito, pero sige. Sisiguraduhin kung mapapalibutan ng husto ang buong lupain para hindi sila makatakas. Pipili rin ako ng ilang magagaling na tauhan para bantayan sila ng mabuti. Maraming salamat. Babalik na po ako sa binibini. Sa pag-alis ng mayordomo, tahimik na kumumpa si Tolyo. Apat na kabalyero, na nakaintindi sa Senador Yas, ang natural na sumunod sa likuran ng mayordomo. Mula sa sandaling iyon, ang seguridad sa buong kabahayan ay lalong humigpit. Kahit isang langgam ay hindi makakatakas. Habang papasok na sanang muli si Ghislaine sa silid ni Rosalyn, bumalik ang mayordomo, kasama ang mga kabalyerong nagbabantay. Nang makita ito, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa labi ni Ghislaine. May balak ba kayong manggulo? Kung magiging mapanganib ang sitwasyon, agad kaming makikialam. Sa oras na guluhin ninyo ang panggagamot, malalagay sa alanganin ang buhay ng binibini. Siguraduhin ninyong magpapasya kayo ng tama. Nagngalit ang mga ngipin ng mayordomo. Ang paggambala sa proseso habang isinasalin ang mana para sa panggagamot ay magdudulot ng kapahamakan. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na sa ngayon, ang binibini ay para na ring isang bihag. Pumasok si Ghislaine sa silid ng hindi man lang pinapansin ang reaksyon ng mayordomo. Nakaupo si Rosalyn sa kama, nakasandal, at hindi nagwawala gaya ng dati. Nakatulala lamang siya sa kawalan, na tila ba lumilipad ang isipan. Walang pakialam na nagsalita si Ghislaine. Sisimulan ko na ang panggagamot. Kailangan mo na namang magtiis ng mabuti sa pagkakataong ito. Lumapit sina Belinda at Wendy kay Rosalyn, ang mga mukha'y tila papunta na sa kanilang kamatayan. Akma na sana nilang hahawakan si Rosalyn gaya ng dati nang sa wakas ay magsalita ito. Teka, natigilan ang dalawa at tumingin kay Ghislaine, na para bang nagtatanong kung anong gagawin. Tumango ng bahagya si Ghislaine, senyales na umatras muna sila. May nais ka bang sabihin? May gusto akong itanong. Ano yun? Itong panggagamot, maaari ko itong ikamete, hindi ba? Natahimik si Ghislaine sandali bago dahan daw ang tumango. Oo, kung hindi mo kakayanin, maaari kang mamatay. Hindi lang ito basta magiging masakit. Habang walang emosyon niyang sinasabi iyon, namula sa galit ang mga mukha ng mayordomo at ng mga kabalyero. Ang kapal ng mukha niya. Sa lugar na ito, nagsimula siya ng panggagamot na maaaring ikamete ng pasyente nang hindi man lang ipinapolim ang panganib. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Nang inig ang labi ng mayordomo habang humihinga ng malalim. Sa kabaligtaran, si Rosalyn ay simpleng tumango lang na walang kibo. Isang napakawalang kwentang sitwasyon.
Tinanggihan niya ang panggagamot dahil ayaw niyang mamatay, pero ngayon ay sinasabi nilang maaari pa rin niya itong ikamite. Ang kanyang ama ay hindi man lang nag-abalang tanungin ang kanyang opinyon bago magbigay ng pahintulot. At ang doktor daw na nasa harapan niya ay ipinipilit pa rin ito kahit ayaw niya. Pero, kahit hindi ako sumailalim sa panggagamot, mamamatay pa rin ako, hindi ba? Tama, patuloy na hihina ang iyong katawan, at sa huli, hindi ka na rin makakagalaw. Isang mahinang halakhak, na halos hangin lamang na walang tunog, ang kumawala sa mga labi ni Rosaline nang marinig ang tugon ni Ghislaine. Isang tawa iyon na walang bahid ng saya, bagkus ay puno ng pangungutya at kawalan ng pag-asa. Ang iyong pananalita ay parang sa isang manloloko, wika niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit may talam. Kaya hindi ko alam kung paano kita pagkakatiwalaan, sabi ni Rosaline na may pagdududa pa rin sa ating bida, na kahit nakikita niya na may mga punto ang mga sinasabi nito. Maniwala ka man o sa hindi, iyon ang katotohanan. Ang sagot ni Ghislaine ay kalmado at walang bahid ng pagnanais na pilitin siyang maniwala. Wala na siyang balak na kumbansihin pa ito. Sa kanyang karanasan, kahit gaano mo ipaliwanag sa isang tao na mamamatay sila sa hinaharap, hinding-hindi sila maniniwala hanggat hindi nila ito kaharap. Bumantong hininga si Rosaline, ang pagod at sakit ay bakas sa kanyang mukha. Hindi ko natatanungin kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, kahit pa isugal mo ang buhay ng iyong pamilya. Alam ko namang may kailangan ka mula sa aking ama, kaya ginagamit mo ang sakit ko bilang pain para makuha ang gusto mo, hindi ba? Hindi ko itatanggi iyan, walang paligoy-ligoy na pag-amin ni Ghislaine. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, tanging ang mabigat na paghinga ni Rosaline ang maririnig. Pero, kakayanin ko ba talaga ang panggagamot na ito? Kanina lang, pakiramdam ko ay isang hakbang na lang ako mula sa kamatayan. Kung mayroon kang sapat na determinasyon, malalampasan mo ito. Hindi niya ibig sabihin na umasa lang ito sa purong lakas ng isipan. Ang hindi alam ni Rosaline ay sa nakaraang buhay nito, na pagtagumpayan na niya ang panggagamot na ito, isang bersyon na mas malupit, mas masakit, at mas matagal. Tiyak na nasa kanya ang kakayahang makayanin ito. Ang problema nga lang, hindi pa ito lumalabas sa ngayon. Isang mapanuyang ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Rosaline. At kung hindi ko makayanan, mamamatay ako, tama ba? Malaki ang posibilidad, walang emosyong sagot ni Ghislaine. Paano kung patulugin mo muna ako bago mo simulan ang proseso? Kung ganoon, mas malaki pa ang tsansang tuluyan ka ng hindi magising. Kung gagawin ang panggagamot habang wala siyang malay, maaaring bigla na lang huminto ang kanyang paghinga ng walang babala. Kailangang-kailangan niyang manatiling gising, at gamitin ang sarili niyang kalooban upang labanan ang sakit. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, madaling sabihin para sa iyo. Gaano na ba katagal ang lumipas? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. 3 araw na. 3 araw pa lang, bulong ni Rosaline sa sarili, ang kanyang mga matay ng lalaki sa takot. 3 araw pa lang ng impyerno. At nangangahulugan iyon na kailangan pa niyang tiisin ito ng mahigit 10 araw pa. Ang isipin pa lang iyon ay sapat na para wasakin ang kanyang diwa. Sige, bago tayo magsimula ulit, tingnan mo muna kung maayos ang kalagayan ng katawan ko. Masama pa rin ang pakiramdam ko, sigurado ka bang kaya ko nang sumabak ulit sa panggagamot? Tumango si Ghislaine at lumapit sa kanya. Gaya ng dati, hinailan niya ang isang silya at umupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang pulso ni Rosaline. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at marahang ipinadama ang kanyang mana. Sinusuri ng maigi ang bawat sulok ng katawan nito. Hindi na masama, naisip niya. Tila gumana ang paunang lunas na ginawa niya at bahagyang umigi ang kanyang kondisyon. Sapat na para kung kakagatin niya ang kanyang labi at ibubuhos ang lahat ng lakas, makakayanan niyang tiisin ang sakit. Nag-iba ang kanyang aura kumpara sa dati. Siguro'y sumuko na siya sa paglaban at napagtanto niyang wala siyang takas dito. Mas magiging madali ang lahat kung susunod na lang siya ng walang pagtutol. Medyo gipit na sila sa oras, pero hanggat kaya ni Rosaline na magtiis, hindi imposible ang kanyang tuluyang paggaling. Sana naman maging maayos ang araw na ito. Lingid sa kaalaman ng iba, si Ghislaine ay halos maubusan ng lakas sa tuwing isinasagawa niya ang panggagamot. Napakabigat ng proseso at nangangailangan ito ng sukdulang pokus at lakas ng isipan.
Nang dahan-dahan nang binabawi ni Ghislaine ang kanyang mana at bibitawan na sana ang pulso ni Rosalind, doon ito nangyari. Ang malayang kanang kamay ni Rosalind ay tahimik na dumulas sa ilalim ng malaking unan sa kanyang tabi. Dahil sa kanyang matinding konsentrasyon, hindi agad napansin ni Ghislaine ang kilos na iyon. Ngunit huli na nang magangat siya ng tingin. Isang kumikinang na patalim, hawak ng mahigpit ni Rosalind, ang mabilis na tumutok sa kanyang sentido. Binibini, Ginoong Ghislaine, sabay-sabay na nagsigawan sa gulat sina Belinda, Gillian, at maging ang mayordomo na nasa malapit. Isang matinis na tunog ang umalangaw-ngaw. Casual na sinalo ni Ghislaine ang patalim sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalato, saka lumingon sa kanyang mga tauhan na namumutla. Bakit? Anong problema? Hindi po, ibig po naming sabihin, mag-ingat kayo. Ano ba kayo? Sa tingin niyo ba'y matatablan ako ng ganitong klaseng atake? Nagngangalit ang mga bagang ni Rosalind habang nagsasalita, gumagawa ka ng mga pampaganda. Marunong kang gumamit ng mana. At mukhang sanay ka rin sa espada, ang dami mo namang kayang gawin para sa isang nagsasabing doktor ka lang. Nagkibit balikat si Ghislaine, na tila nagpapakumbaba. Marami lang talaga akong alam na gawain. Ito na ang huli kong babala. Itigil mo na ang panggagamot na ito. Hindi ito panggagamot. Isa itong pagpapahirap, sabi ni Rosalind na talagang hindi na niya gusto, at hindi na niya kaya ang sakit at hirap na kanyang pinagdadaanan sa proseso na ginagaw ang ating bida. Ang sakit mo ay kailangang gamutin sa ganitong paraan, paliwanag naman ng ating bida, dahil ito lang talaga ang paraan na alam ni Ghislaine kung paano ito mapapagaling. Panggagamot, kung ipagpapatuloy mo ito, tiyak na mamamatay ako. Huminto sa pagsasalita ang dalawa. Nagtitigan ng masama sa isa't isa. Ang hangin sa silid ay tila bamigat, puno ng tensyon. Ang mga nasa paligid nila ay hindi malaman ang gagawin, takot na mamagitan sa nagbabagang titigan ng dalawa. Habang tinatitigan ang mga mata ni Rosalind, na bahagyang natatakpan ng kanyang maskara, naisip ni Ghislaine na baka ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Mayroong kislap ng pagnanais na pumatay at isang uri ng kabaliwan na nagliliyab sa kanyang mga mata. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ghislaine. Ang taong ayaw daw mamatay ay laging may patalim sa tabi ng kanyang unan, kung ganoon. Ang katotohanan, pagpapatuloy niya, ang boses ay tila isang bulong na tumatagos sa kaluluwa. Ayaw mo nang mabuhay ng ganito, hindi ba? Iniisip mong mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa magpatuloy sa kalagayan mong ito. Ang mga labi ni Rosalind ay kumaibot at bumuo ng isang baluktot ng ngiti. Ang kanyang mga mata, sa likod ng maskara, ay nanatiling nagliliyab sa nakamamatay na liwanag. Bahagyang naabot at nabasa ng ating bida ang totoong nasa puso't isipan ni Rosalind, at nakakita na siya ng pag-asa para tuluyan itong mapagaling. Makikipagtulungan na kaya ang dalaga sa ating bida para gumaling na siya, o talagang makikipagpatayan ito kay Ghislaine? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!